Hi guys, so good day ulit sa inyo. So meron na naman tayong PSE Stock Trendings Review. So ngayon po ay April 3, 2020. So ito po yung mga top stocks natin. Si Dito, Pure Gold, SMPH, MEG, Certec, Ali, Now, BDO, Ayala at ang ating PSCI index. So nag-gain ang ating index ngayon ng positive 0.09%. So nandito tayo sa 5,346.97 na level. So medyo nagko-consolidate muna yung ating mga indices. So hindi masyadong nakagalaw so for the past trading days. Ayan. So bago tayo magpatuloy guys, don't forget to read po ang ating disclaimer. So basahin niyo po maigi para hindi po kayo nalilito dito sa mga nire-review natin. Ayan. So kung hindi ka pa din nakasubscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel, ayan, hit mo na yung subscribe button natin guys. At weekends na naman po, so mag-aral-aral na naman tayo. So marami tayong examples nga na nandito sa ating channel. Panoorin nyo na lang para malaman nyo kung ano yung mga tamang entry saka exit point dun sa ating mga stocks. At kung technical analysis yung mga gusto mo, so marami po tayong examples dito sa YouTube natin. At kung hindi mo alam kung paano gamitin yung mga indicators, so magtanong ka lang dito sa ating Palaboy Trader na Facebook account. So marami po nakipag-usap sa atin, lalo na yung mga bago pa lamang na nag-i-stocks. Ayan, so add nyo lang po ako dito sa aking Facebook account. Ayan, so pisa natin ang ating discussion. So meron na tayong mga nakadrawing na support saka resistance. So sa ngayon, nakikita natin consolidation pa rin si PSE until next week. So ang level natin is 5,000 na support at 5,600 na resistance. Ayan. So hindi masyadong gumalaw yung ating RSI. So nagko-consolidate nga siya. Pero bullish pa rin naman yung MACD kasi kahit papano umaakyat yung index po natin. Ayan. So nagkaroon ng profit taking after nung trading natin nung last week. So medyo nakabawi naman na siya sa ngayon. So ngayon, ang magdi-decide next week sa ating PSCI. So makikita, alam niyo naman by next week magkakaroon tayo ng Holy Week holiday. So April 9 to 10 kung tama yung naalala ko. So Holy Week po natin. So shortened trading days lang tayo. So around 3 days lang. So tingin natin magsa-sideways pa muna yung market natin kasi nga marami pong umaalis talaga pag gantong time, pag mahaba yung bakasyon kasi hindi mo alam kung ano yung pwede mangyari dun sa ilang days na wala tayong trading. So baka magulat ka na lang, meron na namang mga bad news. So ang inaantabayan na naman natin after ng Holy Week is yung announcement ng government natin kung magkakaroon lang ng partial shutdown. So kung partial shutdown yung lalabas, so ang expectation po natin, tataas pa rin si PSCI. Pero pag total lockdown, extension na naman ng 2 weeks, so babagsak muna si PSCI. So magandang abangan kung anong mga news yung lalabas. So ang sinasabi naman is partial lockdown. So hopefully, ganun po yung mangyari sa kanya para hindi babagsak yung ating PSCI index. Ayan. So punta na tayo dito sa ating mga stocks. So unahin natin si Dito. So meron na rin tayo ng mga nakalagay na support saka resistance. So dito kay dito, ayan. So hindi siya masyadong gumalaw kasi yung price niya ganun din. So indecision candle po yung lumabas sa kanya. So nilalagay pa rin natin yung support natin dito sa around 1.5 pesos. Tapos ang pinaka main resistance sa ngayon is yung 1.79. So hindi rin masyadong gumalaw itong si dito after magkaroon ng malakas na profit taking nung nakaraan. So bantayan-bantayan mo lang kung meron ka pa ring profit sa kanya, huwag mo mababasag yung 1.5. Pag nabasag kasi yan, ang next na support mo is dito sa ating MA20 naman. So sana magkaroon na siya ng volume by next week or rather after ng Holy Week holiday natin. So in consolidation yung ating RSI, so hindi naman siya pabagsak. So nandito lang siya sa around RSI 50. Tapos yung MACD is clear pa rin naman na meron siyang bullish signal. Ayan. So, yun po yung nakita natin kay dito. Next po natin si Pure Gold. So, ayan. So, meron tayong mga key levels na drinawing kay Pure Gold. So, yun nga, may nakikita tayo na ascending trend lines dito kay Pure Gold. At medyo maganda yung trading niya ngayong araw na to. Nag-gain po siya ng 6.32% at nag-close sa
38.7. So actually umabot pa to ng more than 39 pesos at 9% na gain. So nagkaroon na nga lang ng malakas na profit taking bago po magkaroon ng run-off period. Pero in-expect natin, meron nga tayong drawing dito na immediate resistance sa 39.7. So tingin natin next week hanggang matapos yung deadline natin sa April 14 sa lockdown, aakyat pa rin itong si Pure Gold natin. So yung kasi yung review ng ating broker na si CUL Financial, hindi pala affected ang business nitong si Pure Gold ng lockdown. So bagkos malakas pa nga yung business niya kasi marami po ang nagpa-panic buying. So alam niyo naman yung mga SM malls natin, yung mga grocery areas nila hindi kumikita kasi nakasarado nga sila. So lahat magpupuntahan dito sa mga grocery stores natin. So si Pure Gold tamang-tama yung kanyang business. So makita nyo naman ang lakas ng spike niya nang ma-realize nila at magkaroon tayo ng magandang review sa ating broker. So yung mga naghahanap ng magandang stock sa ngayon, tingin natin ito si Pure Gold ang magandang stock na pupuntahan natin by next week. So pag nabasag itong 39.73 na resistance, so pupunta tayo dito sa 43.27. So medyo nahirapan siya dito sa 39.73 kasi medyo maraming ang ipit dito sa area nito. So ang haba niya mula October 2019, hindi na umakyat yung price niya dito sa level na 39.7. Pero makita mo yung RSI, talagang paakyat siya, meron siyang momentum na ginagawa. Tapos yung MACD, yung blue line is mataas na mataas dito sa ating red line. Tapos ang isang nagsasabi sa atin na talagang aakyat pa itong si Pure Gold is yung volume. So makita nyo guys, ang lalaki po ng volume dito kay Pure Gold. So merong mga pumupondo talaga dito sa kanya para umakyat yung kanyang price. Ayan. So tingin natin good stock sa short term itong si Pure Gold natin. Ayan. So next po si SMPH. So nag-aabang din ng news sa lockdown itong si SMPH. So lumalabas sa ngayon, malakas na resistance yung ating MA20. So kung sakaling mabasag niya, dito tayo titingin sa around 30.89 or 31 peso at ang support naman is 27.18. So kagaya ng ibang stocks natin, at ng PSEA index, nagko-consolidate muna dito sa ating channel line itong si SMPH. So yung RSI wala masyadong ginagawa. Tapos yung MACD, bullish naman siya. So kaso hindi tataas yung price hanggat yung RSI level natin hindi makalampas sa previous high niya na around RSI 42. So meron kasi siyang resistance dito sa area na to. So yun yung antabayan natin pag na-breakout yan. So expect mo tataas din ang price nitong si SMPH natin. Ayan. So next po si Megaworld. So sa tuloy-tuloy ng pag-akyat ng price nitong si Megaworld, nagkaroon siya ng profit taking ngayon kasi weekends nga, so Friday profit taking na naman. So medyo malakas, negative 4.18%. So na-break niya yung ating ascending trend line. So indication na medyo malakas na resistance yung ating MA20. So actually in-expect natin, itatry niyang i-hit itong gap area natin at 2.7 pero mukhang malakas ngayong profit taking. So ang next na pwedeng mangyari dito kay Meg, so nakadepende din siya doon sa news ng lockdown. And then kung hindi niya talaga kaya, meron tayong support na malakas dito sa around 2.4. So ito kasi yung area to, nag-fill the gap lang muna siya sa ngayon. So makita niyo naman yung RSI medyo pabaluktot. So nawawala yung buying momentum dito kay Meg. At bukas pa naman yung ating MACD, so hindi natin inalis yung chance na magre-recover pa rin naman ang price nitong si Meg. Ayan. So nakadepende po yung mga blue chips sa condition ng ating lockdown by next week. Ayan. So next si Certec. So meron tayong drawing na descending trend lines dito kay Certec. So nagko-consolidate din yung kanyang price. So sana, yun nga sabi natin, bull flag formation lang itong nangyari sa kanya at hindi trend line reversal na naman. So dati kasi halos mabasag niya itong ating MA100. Pero sa ngayon nagsisilbi na siya ang malakas na resistance sa ngayon. So ang major resistance natin nandito sa 7.1 at ang major support naman natin sa ngayon nandito sa 5.8. So meron pa rin naman siyang may mga buyers pa rin kasi ngayong araw na to nag-gain nga siya ng 2.27%. So nagkaroon na nga lang ng profit taking
bago siya magkaroon ng closing. So yung RSI nandito pa rin naman sa bull level natin at RSI 50. So may chance pa rin naman na umakyat yung price nitong si RSI. So makita mo din dito sa MACD, nakabukas pa rin naman siya. Ayan. So yun po yung aabangan natin sa kanya by next week. So sana makalampas siya dito sa ating descending trend lines. Ayan. So next po natin si Ayala. So meron din siyang consolidation channel sa ngayon. So nag-wait natin yung kanyang support sa resistance. So nandito sa 29.98 yung major support ni Ali at nasa 33.96 yung kanyang major resistance. So kagaya ng ibang blue chips, nagkaroon muna ng profit taking. So meron siyang descending trend lines na nabubuo. So sabi nga natin sana ito ay isang bull flag formation lang na nag-aantay ng catalyst. Ayan. So yung RSI hindi masyadong gumalaw pero bukas pa rin naman yung ating MACD. Ayan. So next po natin si Now. So kagaya ni Pure Gold, sabi nga natin sa review natin kahapon, ito yung mga telecommunications company, yung mga grocery na company, sila yung hindi masyadong affected ng COVID kasi hindi man pa rin naman yung gamit sa kanilang mga businesses. So meron tayong ginuhit na trend lines dito kay Now. So mukhang sinusundan naman niya yung ating trend lines at ngayong araw na to nag-gain nga siya ng 3.31%. So congrats dun sa mga holders natin dito kay Now at mukhang patuloy na paakyat po yung kanyang direction. So tingin natin in the short term baka bumalik siya dito sa 1.9 na level natin sa kanya. So makita mo sa RSI talagang may momentum ng buyers at yung MACD talagang maganda kasi paangat din po yung kanyang direction. So medyo maganda yung pag-curve. So na-sustain niya yung pag-angat ng kanyang price. Ayan. So hold mo lang kasi malakas naman yung support niya dito sa bandang baba ng ating ascending trend lines. Ayan. So next si Banco de Oro. So nagkakaroon din ng sana bull flag formation itong si Banco de Oro. So medyo malaki din yung throwback na kanyang price. So nag-loss na siya ng more than 14% mula sa kanyang previous high. So ngayon nagko-consolidate siya dito sa 99 peso level. So sana hindi niya mabasag yung 97 major support line natin. Kung hindi, magta-try ng double bottom itong si Banco de Oro. So yung major resistance sa ngayon nandito sa 110.24. So wala masyadong momentum yung MACD. Kasi yung blue line masyadong dikit pa dito sa ating red line. So nakabuka naman na pero kita mo naman sa price talagang ayaw umakyat sa ngayon. So yung RSI, so meron siyang malakas na resistance dito sa RSI 45 sa ngayon. So medyo bearish pa din yung nakikita natin sa kanya. Okay, and then lastly, punta tayo kay AC, yung mother company ni Ali. So katulad ng ibang blue chips, descending trend lines or siguro bull flag formation nga sabi natin. Dito sa consolidation ng price kasi meron kang maguguhit sa kanya na descending trend line. So sana hindi niya mabasag tong medyo malapit na siya. Nasa 449 peso yung support. Yung current price natin is nasa 451. So pag nabasag yan, so asahan mo, itatry niya magkaroon naman ng double bottom dito sa bandang baba natin. So yung MACD, so kagaya din ng review natin kay BDO, hindi masyadong umangat yung ating level sa kanya. So mukhang nag-aantay muna ng buyers itong si AC kasi ang lalaki ng volume na lumalabas sa kanya sa ngayon. So after niya magkaroon ng up, so sukatin natin So more than 25%. Ang lakas naman ng profit taking sa kanya. So kita mo sa volume talagang pabagsak naman itong si AC natin sa ngayon. Ayan. So yun po yung mga review natin guys. So lahat next week tingin natin most likely kasi shorten trading days lang tayo. Consolidation muna ng ating PSEI index. And then pag nagkaroon ng good news by weekends na partial lockdown, so kahit sinabi lang na partial lockdown, very good news na po yan sa ating market. Pero pag sinabing total lockdown for the next 2 weeks, ayun, so asahan mo magiging volatile na naman yung ating mga stocks. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, so kung naghahanap kayo ng stocks na mabibili, so tingnan natin yung mga sinabi ng ating mga brokers sa kanilang review.
yun nga yung mga telecommunications company, grocery companies, mga internet companies. So kasi sila yung mga businesses na hindi masyadong affected. Actually si Manila Water hindi rin affected. So kasi tuloy pa rin naman yung kanyang services. Si Meralco, so hindi masyadong umangat yung price. Pero tuloy pa din naman yung kanyang mga services. Ayan. So si URC, ayan, so mga grocery items din. So yun po yung mga hanapin natin mga stocks na aabang-abangan natin kasi sila po yung high chance na maunang mag-recover. Ayan. So, yun lang guys. Don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader nga na YouTube channel. So, nandiyan na lahat ng pwede mong aralin. So, ayan. Sana yung iba mag-aral. Mag-aral naman ng maigi. Kasi andito na po. So, spoon feed na tayo dito sa ating mga reviews at dito sa ating mga technical analysis. Ayan. So, pag nakakalito pa rin talaga, so yung mga kagaya natin na minsan mahirap nang baguhin kung ano yung naumpisahan. So, pwede naman magtanong lang kayo dito sa ating Palaboy Trader na Facebook account. So, marami tayong kausap dito na bago at hindi pa nga marunong dito sa ating stock market. Ayan. So, yun lang guys. Abangan mo yung videos natin for this weekend. So, meron tayong mga ilalabas na video. So, mga sample trades natin nung nakaraang bounce at mga basic indicators natin. Siguro magre-review din tayo ng mga ilang blue chips pa. So titignan natin, hanapin natin yung mga stocks na pwede pa nating bilhin pa kung sakaling mag-recover na yung ating market. Ayan. So yun lang guys, maraming salamat po ulit sa inyong panonood at pakikinig.